May mga kasama na kaming lokal na naman na tinanggal. Wala na silang lilipatan na project. Magaganda yung mga bahay, parang postcard. Ang epekto naman ito sa akin, so 4 na taon na lang sana magiging permanent residence na tayo dito. Paano na lang kung tanggalin kami bigla sa company namin? So mayroon tayong na-discover na isang lugar dito ngayon mga kabayan. So tingnan niyo sa ibaba, mayroon 2 bahay dun. Tapos mayroon siyang pwesto. So tago siya dito mga kabayan. Actually first time ko pa itong napasok dito. Magti 3 years na ako dito sa Greenland. Ito po yung view natin. Napakatahimik dito na lugar. Sa kasulok-sulukan na ito mga kabayan. Kung gusto mo na medyo tahimik, malayo sa city, walang ingay, dito ka tumira. Papakita ko sa inyo mga kabayan. Ayan, ito po yung view natin dito. Kung dito ka titira, sigurado kahit sumigaw ka mga kabayan, walang may makakarinig. Kasi ito, bato na ito, na bundok. Ayan, saka malayo ito sa city mga kabayan. Kung lalakarin mo siguro nasa 15 minutes. Ayan o, tahimik din dyan. Tapos ito mga kabayan, first time ko itong nakita. May nakatago dito. Hindi naman to bahay ata mga kabayan. Parang beach ata dito. Or dito sila nagka-camping. Ayan mga kabayan, first time ko makapasok kasi tago sa mga kabayan. Ayan, tago yung pwesto niya. Ayan, so wala nang katao-tao dito. Susubukan natin mga kabayan kung mayroon bang tao dyan. Kung mag-explore tayo, explore natin yung Greenland. Yan, napakatahimik. So yung oras natin ngayon ay alas 8 ng gabi. Yan, medyo makulimlim kasi wala na siyang araw. Pagka ganito, buwan na kasi tayo ng Ugos mga kabayan, unti-unti nang lumulubog yung araw. Pero matagal pa naman lulubog. Minsan alas 10, alas 11, alas 12. Yan, wala nang araw, minsan madilim-dilim na din kasi bumabalik kaya parang may mga nagka-camping dito. So tingnan nyo, may 2 bahay dito, yung isang malaki, tapos yun maganda yung view dun mga kabayan. Sarap ito maglakad-lakad. Tapos dun may mga bahay na dun sa unahan. Ayan, so first time ko nakapasok dito, may nakatago pala dito. So tingnan natin kung mayroon ba ditong tao. Wait lang, patayin ko muna yung aking video. Mga kabayan, mayroon palang beach dito. Parang white sand na din siya. Tapos may bahay dito. Pwede siguro mag-rent dyan. Ayan. May cottage sila bahay. Yan po. Dito, pwede po dito maligo mga kabayan pag maganda lang yung panahon. First time ko dito mga kabayan nakapasok. Tama nga yung sabi ng kasama ko. Mayroon daw dito banda na medyo maganda daw. Ayan po. May mga buhangin siya mga kabayan. Ayan. Pino siya. Ayan po. Maganda nga dito yung tubig mga kabayan. Ayan. So yun, dagat na yan mga kabayan. Tapos ito yung view dito. Tingnan nyo, napaka-relax. Ayan, plano ko siguro dito mga kabayan sa weekend. Wala kaming pasok. Ayan, siguro maliligo kami dito pag maganda yung panahon. Ayan po. Habang ako'y naghahanap ng lugar mga kabayan na pwede kong magawang content, napadpad ako dito. Actually mga kabayan, mag 3 years na ako dito sa Greenland sa September. Pero first time ko talaga napuntahan itong lugar na to. Meron palang bahay dito. Sa tingin ko mga kabayan, ito ay nirerentahan kapag gusto ka pong magstay dyan. Kasi doon mga kabayan sa harap ay mayroon siyang beach mga kabayan. Pwede ka maligo kapag maganda yung panahon. Tingnan nyo naman wala talagang kabay-bahay dito. Ayan. So ikot natin para makita nyo. Ayan. Ito po yung view dito mga kabayan. Ayan. Sa likod natin, doon pa yung highway mga kabayan or daanan papunta sa city. Pero dito, napakatahimik. Kanina mga kabayan, habang nagtatrabaho kami nung kasama ko din na Pilipino, pumunta sa amin yung boss ko. Yung nakwento ko nga yung boss ko na aalis na nga siya dito sa company namin. Ngayong September, yung kuha niya, start niya dun sa may company na bago. So ngayong August, end of August mga kabayan, aalis na sa dito. Tapos yun, pumunta sa dun sa amin kanina. Sabi niya na i-interviewin daw kami. Yun, nagulat kami mga kabayan. Sabi ko, ang bilis naman kasi akala ko, expected ko kasi mga kabayan, tatapusin muna namin yung kontrata dito sa company namin. Dahil yung company namin mga kabayan, naka-renew kami dito hanggang January. So dapat mga November mga kabayan, bago pa kami i-renew. Kung hindi na kami i-renew, yun magsasabi na sila. Yun ang sabi ng boss ko, i-interviewin na kami doon sa company niya na lilipatan. Kasi siyang magiging boss doon mga kabayan sa electrical at saka sa plumbing. At sabi naman namin, sige sir, kasi mga kabayan, kaya kami pumayag. Dahil nga may mga kasama na kaming lokal na naman na tinanggal. Kahapon, 3 sila kasi nga yung project nila natapos na. Wala na silang lilipatan na project kasi yung project na
ngayon ay medyo para na lang sa mga tao na yung naka-area. So ako mga kabayan at saka yung kasama ko, mayroon pa naman kaming project. Siguro abot pa siguro ng 1 taon yan. Pero dahil nga yun, mga balita na nagtanggalan, ay talagang ginrab na namin itong opportunity na kukunin kami ng boss namin. Dahil yung boss ko mga kabayan ay naghahanap talaga siya ng electrical na kanyang maasahan na magtrabaho talaga. At kami nga yung nakita niya na alam niya na magtrabaho talaga kami, hindi namin iiwan yung project. Tapos mga kabayan, ang epekto naman ito sa akin, dahil nga ako ay nagtatrabaho dito sa company namin, 3 years na ako, mag 3 years na. So 4 na taon na lang sana magiging permanent residence na tayo dito. Dito kasi sa Greenland, yung batas nila dito, kapag nagtrabaho ka sa isang kumpanya ng tuloy-tuloy sa loob ng 7 years, automatic magiging permanent residence ka. Tapos ipasa mo siyempre yung language nila na basic. So madali lang daw naman yung basic dito. Natanong ko yung mga kasama ko din dito na Pilipino na permanent residence na. So sayang sa mga kabayan kasi 4 na taon na lang, so halos na kalahati na tayo dito para maging permanent residence. Pero sa tingin ko wala ding kasiguraduhan. Paano na lang kung tanggalin kami bigla sa company namin at dininayad ko itong inoffer sa akin ng boss ko, so mas lalong mahirapan ako maghanap ng trabaho dito. So ganun din yung maging sitwasyon. Dahil nga mayroon na akong nakita na kailangan ko na talagang i-give up itong company ko dahil sa nagtanggalan na nga ng tao simula pa nung nakaraang taon. So mag-1 taon na mahigit na puro tanggalan ng tao. So halos na lang ang naiiwan kami mga kabayan kasi wala na kasi silang maasahan dito sa company namin na talagang gagawa kung ano yung gusto na ipagawa at maasahan nila kami sa trabaho dahil nakabisado na namin. Pero sa ngayon parang kami na ata yung mag-give up at doon na gagrab na namin yung inoffer sa amin ng boss ko. Pero titingnan pa natin mga kabayan dahil nga ay interview pa lang naman yun. So sana ay matanggap tayo, no? Basta sa akin dito mga kabayan, sa akin kahit hindi na gaano kalaki yung sahod, basta ang importante sa akin makalipat ako. Dahil mga kabayan, gusto ko pang mag-stay dito sa Greenland at kahit paano makaipon. At yung mga bata ay maliliit pa, so hindi pa ako ready na bumalik sa Pilipinas dahil wala pa naman tayo doon na permanent na trabaho. Nasa bundok lang mga kabayan, bukid lang yung maasahan natin doon. At saka hindi naman tayo sigurado sa income kasi sa farm mga kabayan, hindi naman talaga stable talaga na mahal yung kuha sa pananim mo, mayroon kang buyer. Maganda sana kung may buyer ka, automatic makukuha agad yung kuhan mo, yung pananim mo. Sa pag-harvest makabawi ka naman. At saka maliit pa yung anak ko dito, kahit paano ay pag nag-aral yung anak ko dito mga kabayan ay wala naman silang babayaran. At dalawa kami ni Mrs. yung nagtatrabaho dito. Ang ganda dito mga kabayan, no? Ayan, napaka-relax dito, napakatahimik. Ayan, wala na pong bahay dito banda, oh. Nandun pa sa likod yung bahay. At saka yung formation ng bato, oh, napakalinis. So lakad-lakad muna tayo dito mga kabayan, no? Habang ako ay nagbuwito. So ayun na nga po mga kabayan, no? Naghahantay na lang kami. Sabi kasi ng boss ko, next week daw baka umpisa na daw kami i-interview. Dito po syempre mayroon talaga itong mga pagbabago, lalo na mga kabayan sa bahay. Dahil dito nga sa bahay ko, sa kadek ko na bayan, binabayaran ko yung naman dito ay ako lang mag-isa yung babayad yun. Yung pamilya ko ay hindi na sila nagbabayad. Medyo nakasave kami doon kahit maliit lang yung bahay namin magbayad para sa iba. Kasi ibang single lang talaga yun. Para sa akin kasi yung bahay na yung mga kabayan. Dahil nga pwede naman sila magstay doon, doon ko na sila pinastay. Sana ay kung sakali man matanggap tayo doon sa applyan natin. Dahil nga kinrab ko na talaga ito. Dahil wala na akong nakitang rason mga kabayan na magstay pa dito sa company namin. Kasi nasa construction kami. Kaysa naman mahirapan pa ako maghanap ng trabaho sa susunod. At saka mga kabayan, ang iniisip ko rin, yung location sana ay dito rin sa city. Kasi gusto ko dito sa city kasi malapit lang sa access, eskwelahan, at saka yung tinatrabuhan ng misis ko, malapit lang din. Yung misis ko kasi mga kabayan, 3 beses na siya palipat-lipat ng trabaho. Hanggang napunta siya sa tinatrabuhan niya ngayon sa daycare center. Diyan na ang gusto niya trabaho. Kasi nga, yun yung hiling niya talaga. Bata, mag-alaga, maglinis, yan, magluto. Ayan yung mga trabaho niya doon sa daycare center. Kung hindi siya tagaluto, yun siya nagabantay ng mga bata. Dati nagtatrabaho yan siya sa may yung grocery store.
Kaso dito mga kabayan, iba yung grocery store dito. Pag cashier ka, minsan magbubuhat ka din yung mga karton na may bibigat, mga palita. Wala sila dito mga kabayan, kung babae ka man o lalaki. Kasi yung mga babae dito mga kabayan, nagtatrabaho sa mga construction. Iba dito sa Europe or sa Greenland, kahit babae ka man, wala silang pinipili. Basta kaya mo magbuhat mga kabayan, buhatin mo yan. Kaya yung misis ko, yung nagtrabaho siya dati, hindi siya ata naabot ng ilang buwan, ay tumigil siya. Dahil mabilis mapagod yung misis ko mga kabayan. Mabilis siya makaramdam pag napagod yun. Dahil cesarean siya, medyo sumasakit yung tahi niya. Hanggang ngayon sumasakit pa rin. Dito sa company namin mga kabayan, 3 taon na nga kami dito. Pero never pa kaming nag-request na increasean kami dito ng sahod. Sinasabi naman sa amin ng boss ko na pwede man daw kami mag-request, magpa-increase kami ng sahod doon sa HR. Hindi kasi yung boss ko talaga ang nagtataas ng sahod niya, kundi doon sa HR. Kasi ikaw mismo na trabahante dito sa kanila mga kabayan, normal sa kanila dito yung mag-request ka na magpataas ng sahod. Parang normal lang sa atin sa Pilipinas, kapag nagpataas ka, parang titingin agad sa iyo, bakit ka magpataas, ano ba yung trabaho mo. Sa atin sa Pilipinas, hindi naman tumataas yung sahod. Ang kadalasan tumataas doon yung trabaho naman, dumadami yung trabaho, yung sahod hindi naman tumataas, bihira lang, tataasan ka doon, konti lang. Pero dito mga kabayan, yung mga kasama ko ng mga lokal, pag nag-request yan sila, binibigay sa kanila yan mga kabayan, yung increase. Tapos minsan pag natapos nila yung project, binibigyan sila ng mga extra bonus. Pagka sinabi ng boss na ito matapos nyo to, kapag mag-request kasi yung kasama ko na Greenlandic, yung mga lokal dito, lalo na mga Danish minsan, tatapusin ko to ng 1 buwan, itong project na to, imbis na 2 buwan, sabihin na 1 buwan. Kaya yung 1 buwan, bali bonus na nila yon. Kaya medyo malaki talaga yung mga sahod ng mga buwan dito, yung mga Danish. Yung sa mga lokal naman na dito mga kabayan, pagka mga skill, malaki-laki din pagka tumagal sila dito. So kami dito ng kasama ko, never talaga kami nag-request na magpa-increase. Baka kasi pag nagpa-increase kami, makahanapan kami ng trabaho, kung ano yung ginawa namin. Kasi sa amin, okay na sa amin yung sahod namin. Kaysa i-compare yung nagtatrabaho kami sa Saudi. So binabawi na lang namin sa oras namin sa overtime, nabaan namin para kahit paano makabawi kami. Yan, nandito na tayo sa itaas mga kabayan, no? Ito po yung view natin, no? Napakaganda pala dito. Ngayon ko lang talaga dito napansin na meron pala ditong ganito. Yan, no? Parang may isla-isla sa dito, tapos may dagat dito, pwede ka maligo. Tapos dito mga kabayan, meron na siyang mga kuwan dito, blueberries. Medyo kuwan pa lang, kunti, maliit pa lang. Yan, no? Pero pwede nang kainin to. Yan, no? Hilaw pa siya mga kabayan. Pero pag nahinog to, yan, violet yan siya. Yan, no? Yan, hilaw pa nga siya, maliit pa. Siguro mga kabayan, mga kwanto, katapusan. Ito medyo may hinog na dito. Ayan. Ayan oh, hinog na to. Pag nag-violet na kasi siya, ayan. So ayan po yung mga berries. So medyo hindi lang malago dito. Sa ibang part malago siya. Puntahan natin dito sa itaas mga kabayan na pakita ko sa inyo kung ano yung view. Dahil ito nga yung first time makaakyat tayo dito. Kung ano din dito yung view. Ayan. Ito pala dito may dagat din. Ayan. So medyo tahimik din dito. Ayan po, magaganda yung mga bayo, parang postcard. Postcard ba yan? Postcard yung tawag nila. Ayan oh, aming mga bayo ba no? So dito tingnan natin kung mayroong iceberg. Makita tayo dito. Ayan, medyo mataas-taas na to dito. Medyo malakas-lakas lang yung hangin. Ayan. Ayan, napakaganda pala dito mga bayo no? Ngayon talaga ako dito nakapunta dito. Taas na to. Ayan. So tingnan natin kung mayroon pa ba dito pababa. So bihira lang ata ang pumupunta dito. Sa tingin ko maraming isda din dito sa gilid. Ayan po. Ayan, first time ko talaga makapunta dito. Ayan. So ito po yung view natin oh. Maraming nagpipishing oh. Ayan. Kaya yan mga kabayan oh, yung paglipat ng boss ko sa ibang company, parang isa din sa chance mga kabayan na makalipat din kami. Kasi nga yung boss ko, nagsabi talaga siya na kapag makalipat siya, ay payag ba daw kami na kukunin niya. Sabi ko, sir, payag kami, sir. Kasi nakikita na din nga namin itong Arsaneret, yung company namin na medyo palubog na talaga siya. Yung company namin mga kabayan, meron naman siyang maintenance. Pero hindi ko alam kung pwede ba kaming nilipat doon. So dito na lang kami sa boss namin kasi siya naman nagsabi na meron daw mga project na makukuha siya. At siya daw yung magiging head sa electrical. Kasi 2 kategory kasi ito mga kabayan.
plumbing at saka electrical. Yung boss ko ay kuwan din siya, marunong din siya sa plumbing dahil nag-aral din siya. So tingnan niyo mga kabayan yung view natin, no? Napakaganda sa mata tingnan, no? At saka yung oras natin mga kabayan, alas 9:30 na, pero maliwanag pa rin. Grabe yung view dito mga kabayan, no? Talagang first time ko talaga dito mapunta mga kabayan. Yung sa harap mo, makukulay, ayan, no? Ngayon pa ako dito nakatungtong banda. Pero dyan sa harap mga kabayan, nakarating na kami dyan dati. Pero dito pala, ang ganda pala tingnan ng mga bahay, oh. Makukulay siya. Tapos mag-ikot natin dito. May nag-iisa pa siyang bahay dito. Ayan po. Yan po. Yan. So, dyan pwede mag-camping dyan. Kasi medyo malayo siya sa city. At yan, oh, yung tubig. Napakaganda. Titingnan na lang natin na mangyayari nito sa interview. At sana ay makuhan tayo. Ma-offeran tayo ng maganda-ganda. At makuha tayo mga kabayan, no? Kahit hindi naman gaano kalaki yung sahod. Ang sa akin na mga kabayan, mag-stay pa ako dito sa Greenland kasi kailangan ko pa yung Greenland at medyo nagustuhan ko na dito dahil nandito na nga yung pamilya ko kaysa uuwi pa naman kami sa Pilipinas kasi ako lang yung libre yung pamasahe tapos yung pamilya ko, ako yung mamamasahe so medyo malaki-laking pera yung kailangan. Hindi pa man naman gaano kalaki yung naipon namin ngayon kaya dito muna kami sa Greenland mga kabayan, no? At sana ay tuloy-tuloy pa rin yung project namin dito sa Busco at makahanap pa rin yung company na nilipatan niya ng marami pang project. Kasi dito sa Greenland mga kabayan, pag yung company ay bumagsak, maglilipatan naman yung mga tao din doon sa company naman ng bago. Kasi ganun lang din naman dito, yung may trabaho pa naman dito. Pag bumagsak yung company, yun, lilipat na sa ibang yun, sa ibang company na naman. Ayun mga kabayan, bali pauwi na tayo mga kabayan dahil alas 9:30 na, mag alas 10 na. So may pasok po tayo bukas. Talagang sinadya ko talaga ang pumunta dito mga kabayan, no? At ako'y nagpapasalamat din sa paggala-gala ko. Meron akong nakita dito na napakagandang pwesto. Tago siya mga kabayan at tingnan nyo napapalibutan siya ng malalaking bato. Kaya dito sa Greenland mga kabayan, no, halos talaga dito ay mabato yung lugar nila. Kung hindi naman mabato ay sa gitnang bahagi ay puro naman yelo. Mayroon naman sa dito medyo malambot siya na area. Pero mga kabayan ay ang Greenland kasi malamig siya sa buong taon. Kaya yung mga puno dito ay hindi talaga mabubuhay natural. Mayroong nabubuhay na mga puno sa part ng South Greenland pero yun ay talagang inaalagaan ng maayos at medyo hindi kasi gaano kalamigan talaga ng sobra doon mga kabayan, no? Ayun, yung bato. At dito mga kabayan, baka mga sa susunod na araw dito na lang siguro kami mag camping ng pamilya ko kasi plano nga namin sa weekend ganap kami ng area dahil umabot na nga tayo sa 1 million followers mga kabayan. Isi-celebrate namin yung aming 1 million followers sa Facebook page. Sabi ko maghanap ako ng area kung saan pwede. So hindi ko lang alam dito kung sa weekend marami ba ditong tao na pumupunta. Dito naman sa Greenland mga kabayan kahit saang area dito bihira naman yung mga tao na lumalabas. Ayan, so mayroon pang boat doon, no? Doon sa unahan mayroon ding area doon, no? Medyo isla-isla kasi to dito at medyo malawak dito mga kabayan, no? Kung dito yung bahay mga kabayan medyo maganda, oh. Ang problema lang dito hindi makapasok yung sasakyan. Kaya pag may mga gamit ka hanggang dito lang obligado mong bubuhatin kasi wala siyang access na daanan. So tao lang dito yung makapasok at mabato, yan paahon pa. Yan, samahan nyo ako mga kabayan hanggang makarating tayo dun sa sasakyan kung saan ko niiwan. So mayroon pa ditong tento kaso medyo bali na siya. Ayan, mga pwesto pa na tent. Napabayaan na, iniwan lang. So pwede ba dito maglagay ng tent, oh. At saka hindi kasi sa kalayuan sa city, pag may sasakyan ka nakaparking naman sa labas, makakaalis ka naman siguro mga 5 minutes to 7 minutes makakarating ka na pag hindi traffic. Ito po yung akyatin natin. Talagang napakalinis dito mga kabayan at saka walang kaali-alikabok talaga. At medyo may lake pa dito. Tingnan niyo yung bato. Akyat tayo mga kabayan, ipakita ko sa inyo dito yung view sa itaas. Ayan na. So sana nagustuhan nyo yung ating video. Yan po, may ibon pa. Yan. Ako'y uuwi na dahil baka si Mrs. doon nag-aantay na din. Hindi kasi natutulog yung mga kabayan kapag hindi ako nakakauwi. Yan, nakukuha yun. Nakukuha yun sa gabi. Hindi ko pwedeng iwanan yun na hindi ako matutulog sa bahay dahil hindi siya nakakatulog kapag hindi kami kasama. Kahit noon pa man yan.
Dati pag OFW pa ako dati, pag pag natulog siya, kailangan niya sabay kami ng oras. Kaya sinasabayan niya yung oras mo dahil hindi siya makatulog pag hindi kami sabay. Yan po, view natin. So nandun po yung sasakyan natin sa unahan. Dahil magdadrive tayo pa uwi. Dahil sinadya ko talagang puntahan ito mga kabayan, dahil medyo malayo paglakarin ito. Pero pag sasakyan nasa 7 to 5 minutes ang ata. May mga bibi dito. Yan. So akyat na po tayo dahil medyo malakas-lakas ng hangin. Dito may mga bahay na konti, pero medyo tahimik na area to dito. Ayan. May mga bibi mga kabayan, no? Parang pato din, no? May mga bata siya, anak. Ayan, ito po yung paligid natin dito. Ayan. Mga kabayan, hanggang dito na lang po yung aking video. Ako yung uuwi na po. Huwag nyo naman po kalimutan i-follow yung ating Facebook page, Pinoy Greenland. Tapos yung YouTube channel natin mga kabayan. Huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe para sa mas marami pang video. At maraming salamat po at ingat po kayo palagi. At God bless you po.